Unang-una, wala nang gana sa atin eh. Oo. Noong 2023, alam mo, ang ini-entertain namin, lalo na kung noong pa kahit anong even other administration, marami sa amin sumasama sa presidente to get investors pag nag-trip, no? Maraming sumasama. Up to 2023, sa Philippine Chamber of Commerce, mga tatlo, ganun, a week, ang pumupunta sa amin, nagtatanong saan ba sila pwede, sa mga ano, papatulong, makakaita ng kapartner. Ngayon, halos wala. At nakita mo naman, sa investment, sa tourism, dito sa ASEAN, kulay na tayo. Bilang pinuno po ng ECOP muna bago yung sa mga exporter naman, no, kasi yung atin pong pamahalaan nagkaroon na po ng i-implement nitong 4-day work week. Sa panig po sa private sector na pag-uusapan nyo na rin po ba ito, ano pong arrangement, Ginong Seryo? Well, nagko-consultation kami, even with the labor group, at ang ano namin, ang palagay namin, basta rin lang hindi compulsory, industry by industry, pwede naman magano yung mga different kumpanya. Pero alam mo, hindi kagaya noong pandemic, no? Hindi naman lahat pwede. Una-una, kagaya nyo halimbawa sa media, hindi naman kayo pwede 4-day week, no? Sa healthcare, sa hospital, hindi naman pwede. Sa mga schools, hindi naman pwede, masyado mawawala. Maraming government offices, hindi naman pwede rin. Kaya Bureau of Customs, paano naman pwede huminto yun, no? Ah, at marami pang iba na hindi naman po pwede. Pero meron naman pwede na sumubok, ano? Kaya lang, dapat hindi compulsory. Kanya-kanyang diskarte kung pwede sa kanila. Even some of the labor sector, medyo hindi boto dahil marami ma-displace, no? Kukulangin sila ng araw. Marami kasi sa labor natin, no work, no pay. Yung pagka ganon, tapos kukompress yung time, hindi naman papayag yung mga kumpanya, lalo na yung mga maliliit. Alam mo, 90% sa mga enterprises natin ay micro. Hindi naman kaya magbayad ng overtime nun basta-basta. At hindi rin kaya na magdagdag ng tao. Hindi kagaya ng malalaki, no? So, yun ay isang problema. Kaya kami, okay kami, magko-cooperate kami, pero titingnan muna sino ba yung kanya-kanyang desisyon kung makakabuti sa kanila o hindi. Opo, ang ikinabahala naman ng iba po, Ginong Seryo, kung sakali man na meron pong mag-adapt ng 4-day work week, baka mabawasan yung kanilang isang lingguhan na sinasahod. Nakikita nyo po ba na pag 4-day work week, mahaba din po yung oras sa kada araw po na ano? Dalawa ang choice eh. Either 8 hours a day sila, 4 days, at hindi na magtatrabaho. So, sino magbabayad doon? Yun ang sinasabi niya. No work, no pay. Paano na yung mga no work? Marami yon. Kasi 90% nga natin enterprises, micro, 8% yung small. Yung mga yun, hindi kaya magbayad na ano yun. Plus, kung naman gagawin 12 hours o 10 hours o 12 hours a day para mabawi, hindi naman siyempre willing yung maliliit na magbayad ng overtime. So, kailangan ayusin yung issue na yon. At kaya nga sabi ko, kung para sa kumpanya at sa mga empleyado niya makabubuti, then let them do it. But huwag ipilit doon sa mga palagay nila will not work for them. Opo. Sa industriya or sa sektor po ninyo na hinahawakan po, ano pong mga nababanggit nila na pagkabahala? Kung meron man po dito nga sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, meron po bang mga industriya na talagang direktang matatamaan po talaga nito? Meron bang mga industriya din na hindi gaano po, Ginong Seryo? Well, meron mga industriya ang mapapaboran, ano? Like for instance, yung mga kumpanya involved with alternative power supply, no? Yung mga solar, mga windmill, mga ano. Yan. Ano yan, yung mga supplier ng, ng gasolina, Shell, petrol.
lumalaki yung lalaki yung yung percentage ng kita, lalaki rin. Assuming na yung mga in a way, yung mga drivers for instance, mga driver, apektado yan. Pero pag nakapagtaas sila ng rate, siyempre matutuwa sila, mahahabol yun. At the end of the day, mas maganda ang sitwasyon sana natin ngayon kaysa nung magkaroon tayo ng rationing nung fuel problem ng 1970, 1973, 1978, Eh doon halos nag 4 times yung presyo ng fuel eh. Kaya nagkaroon ang mga kumpanya, mabuti-buti ngayon dahil although tayo, isa sa mga bansa rin sa region natin na hindi sinusuportahan ang ating fuel at electricity. Hindi kagaya ng mga marami sa kapitbahay natin, sinasubsidize sila. Bukod doon sa sinasubsidize tayo, hindi na nga natin sinasubsidize, tinataksan pa natin. So, ang kayagihan lang ngayon, nung araw, ang ekonomiya natin, which is really consumption-driven, pagka nung araw, mostly, ang apektado yung mga ang GDP natin, apektado mabuti dahil we rely on manufacturing and agriculture which consumes heavily fuel. No? Ngayon, malaki sa GDP natin is supported by services, among others, mga BPOs, mga retail service, saka yung tourism, no? So, yun ang malaking component. So, hindi masyadong sapol kagaya nung nakaraan, uh, on the other hand, we also have some differences in regards to among others, pati yung monetary system natin nung araw, basta bumagsak ang kulang ng weapon ng Bangko Sentral to contain inflation. Ngayon, medyo malaki-laki yung leverage nila. Malaki yung ating dollar fund, no? Na po pwede ipasagot. Ang problema lang ngayon, hindi natin alam gaano katagal tatagal itong gera na to. Pagka ito'y tumagal na nauubos yung supply natin, hindi ko alam kung paano gagawin natin. Opo, yung posibilidad naman na magbawas ng mga trabahante dahil apektado ang isang negosyo, nakikita nyo po ba na meron po na posibilidad? Ginong seryo. Ay, pagka talaga nagkakalugi na mga kumpanya, marami ang sasara, marami ang wala ng trabaho. Unang-una kasi, palaki ng palaki yung babayaran mo na habang tumataas yung cost ng fuel, tumataas yung importation, dollar ang binabayad natin. Pati yung advantage natin na marami tayong OFW nagre-remit dito, mukhang maraming apektado, nakukulangan yung magre-remit sa atin, plus yung mabibili ng dollar, ng peso natin, palit ng palit dahil mas malaki ang binabayad natin pang-import sa fuel na dollar. Opo, dito naman po tayo sa isa pang sektor na inyo pong pinamumunuan sa mga exporter po. Advantage po ba ito o disadvantage po? For sure sa mga importer talagang sa atin na mas marami yung inaangkat natin, talagang apektado tayo dahil lahat ng mga produkto natin na inaangkat automatic yan, no? Dito naman po sa panig ng mga exporter po, Ginoong Seryo. Alam mo, noong 2025, we were surprised despite of the reciprocal tariff of Trump na 19%, we have a record export. Target namin is $110 billion. This is the product, goods and services. We were able to export $135 billion in spite of the tariff. Alam mo kung bakit? Yung sa US natin where we send 15% of our export,
inaasahan natin dahil sa 90% tariff babagsak. Pero maswerte tayo dahil 50% of our export to the US electronics. Hinold nila yung tariff sa electronics na kung tinamaan tayo, ubus yung electronics natin. Yung kalahati naman na marami ron agricultural products, kaya ng mga coconut, zero tariff na naka-hold. Until pinalitan lately, yung ni-reverse sa Supreme Court yung hindi natin alam ngayon kung yung tayo nasa 10 or 15% na sinasabi dahil sinasabi ng mga sa State Department ng US tayo raw pumirma raw tayo sa agreement na 19% hindi raw sakop ng prohibition ng Supreme Court yun that we agreed. So hindi natin alam kung yun i-apply. Hindi rin natin apply kung tuloy pa yung pagsuspindi ng tariff on electronics tsaka tsaka yung sa agriculture. Pagka yun magkakaloko-loko tayo. Nadagdagan pa nitong problem sa fuel. Na ito over and above all our problems, pati yung mga scandal, wala confidence sa mga sa atin, madadagdagan pa. So hindi natin alam how we can correct this. Sinasabi nila, siyempre, marami suggestion among them, yung 4 week a day, pero hindi naman nakakatulong masyado yun, At the end of the day, ang problema natin, fuel lang. Magugulo yung ekonomiya natin pagka pati mga working hours, pinalitan natin para makatipid ng konti, hindi naman tayo sigurado gano'n matitipid. At the end of the day, ang yan ma-address lang beyond our control yan. Gobyerno makapag-address yan. Tama naman yung move ni Presidente na tanggalin yung excise tax or bawasan. Because that can mean what? 6-8 pesos sa bawas presyo. Plus meron mga suggestion nung una bago pa yung gera na yung value added tax bawasan. Pero hindi kami boto ron dahil pag binawasan mo yung value added tax, hindi naman mapupunta sa mahihirap yun. Mapupunta sa malakas gumastos, bumili, yung malalaking kumpanya, tsaka yung mga mayayaman, sila yung, so sila yung makakatipid. Kaya suggestion namin, the value added tax, kung ibaba yung value added tax sa fuel at electricity para makatulong, tatanggalin yung excise tax, para makatulong, para huwag masyadong maapektuhan yung presyo ng gasolina, na pag naapektuhan, sigurado ko yan, will cause inflation. Tapos, at mahihirapan tayo, tataas lahat ng logistical cost, mga kumpanya, tataas ang gastos, mga empleyado, tataas ang gastos nila, kung hindi alam kung walang subsidy, maraming mahihirapan talaga. Opo. Ngayon po, halos 60 pesos na yung $1 kontra piso. Advantage ito sa inyo pong sa mga exporter po? On normal times, yes. Dahil, alam mo, ang hindi naalalaman ng mga kababayan natin, nung araw, pagka tumataas nga yung dollar dito, takot na takot tayo, kaya natutuhan na ng Bangko Sentral na pigilin yan pero nakalimutan natin, ang OFW nating opisyal 2.5 million. Tapos yung mga nasa abroad natin, mga kumikita, na mga migrant natin, nagpapadala pa rin ng pera rito, nasa almost 10 million lahat-lahat. I-multiply mo sa family of 4 yung 10 million, idagdag mo rin yung mga exporters, idagdag mo rin yung mga nasa tourism, dagdag mo rin yung mga kumpanya rito na hindi makakompete sa imported. More than half of the economy is benefited by strong dollar. And who are the losers? Yung gobyerno na tumataas ang bayarin nila sa ating debts na palaki ng palaki,
Although in a way, nababawasan din yun ng mga sa customs dahil ang kita rin computed sa dollar din, nababawasan ng konti. Pero at the end of the day, mas beneficial sa atin yung ano. At the end, pero ang problema, kagaya nito may crisis na ganito, hindi mo masabi dahil yung dollar natin, magagamit pambili ng fuel na masyadong mahal, ala rin yung mga exporter, hindi rin makakinabang. Ang problema lang po, no, kumbaga nabanggit mo nga yung advantage pag mataas yung ano, dolyar, pero ang problema natin ngayon, record high naman po yung ating utang po, Ginoong Sergio, 18.17 trillion ata sa pinakahuling ano. At palaki ng palaki. Sa interest lang every year, hindi ko alam, more than a trillion yata a year. So every year, hindi ko alam kung magkano inilalaki dahil sa interest pa lang na napapatong. Na, so hindi ko alam. Kaya nga maraming proposal din dyan na kaya nga sabi namin, kung meron proposals dyan ng mga gastos, kaya nag-file pa ng bill ngayon na lahat ng walang bahay, bibigyan ng 3,500 a month para parang renta, tulong sa renta. Hindi ko alam kung saan natin kukunin yung mga pera na yan. Tapos maraming pinapasak pa yan na itaas ito, itaas to. Kung may problema ang gobyerno, lahat ng hingiin ng lahat ng sektor binibigay. Hindi ko alam kung saan magkagaling yan. Uutakin na yan, many of them. Opo, no. And yung mga investor po ba sa mga panahong ganito, mawawala ng gana na mag-invest? Unang-una, wala nang gana sa atin eh. Oo. Noong 2023, alam mo, ang ini-entertain namin, lalo na kung noong pa kahit anong even other administration, marami sa amin sumasama sa presidente to get investors pag nag-trip, no? Maraming sumasama. Up to 2023, sa Philippine Chamber of Commerce, mga tatlo, ganun, a week, ang pumupunta sa amin, nagtatanong saan ba sila pwede, sa mga ano, papatulong, makakaita ng kapartner. Ngayon, halos wala. At nakita mo naman, sa investment, sa tourism, dito sa ASEAN, kulay na tayo. Lalapas-lapasan na tayo. Pati Cambodia na mukhang malalapasan na tayo in a while. So, excuse me. So, ang sinasabi namin, hindi pa nasosolve yung problema natin ito sa corruption na naging malaking issue. Ngayon, nadagdagan pa itong na beyond our control, lalo na wala pupunta rito. Unang-una, political risk na tayo kinoconsider, nadagdagan pa ito tayo mahihirapan dito among others sa fuel wala na nga nababawasan na nag-invest. Siyempre, last choice tayo. Opo. Siguro, Ginong Sergio, baka meron pa po kayong gustong sabihin na hindi ko po naitanong. Nasa inyo po yung pagkakataon, sir. Well, itong lahat na ito na yung dadaanan natin, nalulusot naman natin. You know, the last 25 years, ang GDP natin, hindi naman, kahit anong mangyari, hindi naman bumaba sa 5% eh. Bumaba lang yan sa 5% ng pandemic, tsaka last year, na nag 4.4, no? Kung bumababa niyan, dahil dito sa siguro, mga mag $100, $120, baka bumaba pa yung GDP natin na siguro ng konti, no? Na inaasahan sana, makaka-recover tayo ngayong taon na to, pero baka tumuloy-tuloy. Hopefully, huwag masyado humaba. So, ang natin sa magtulungan tayo, magtipid tayo sa gamit ng fuel, no? Kung saan makakatipid, bawas-bawasan natin yung at kung may mga makukuha tayong alternative way to get our powers and electricity, let's do it.